Sa kabila nga po mga idol ng pagiging contender ng Miami Heat sa Eastern Conference, hirap para naman nga po silang magkampiyon. At eto dahil sa napaka-inconsistent nilang lineup. Kung inyo nga pong napansin, napaka-unpredictable ng Miami Heat since hindi nga po nila alam kung magiging competitive sila o hindi sa susunod na taon. Gayong maliban kay Alec Burks, wala na nga sila nagawa pagbabago para makabawi sa pagkawala ng ilan sa kanilang mga key player kagaya ni Patty Mills at Caleb Martin. Bukod dyan, bagamat maganda ang performance ni Tyler Hero sa regular season sa pag-average nito ng 20 points per game, bumabagsak nga ang average niya sa tuwing playoffs. Yes mga idol, isa nga ito sa mga dahilan bakit nahihirapan ang Miami na makasabay sa ilang mga malalakas na team sa Eastern Conference. Kaya hindi na nakapagtataka bakit may mga analyst ang nagsasabi kailangan nga itong i-trade ng Miami habang mataas pa ang value. Sa ganyang paraan, makakahanap sila ng bagong player na posibleng pumalit sa kanya na mas mapapakinabangan ng kanilang kupunan. Samantala, simula nga po nang pumasok si JJ Redick sa Los Angeles Lakers bilang bagong head coach, may ilang mga bagay na nga itong ginagawang priority. Kagaya na lamang ng pagbibigay sa mga malalaro na mas madaming practice session sa loob ng pasilidad. Pinagtutuunan na rin naman nga nito ng pansin ang paggabay sa mga batang players since isa nga ito sa mga trabaho nito na ma-develop ang kanilang skills upang matulungan sina LeBron at Davis. At ang huling ginawang priority nga po ng Lakers ay ang pagbabago ng rotation at game plan kung saan kumpara last season mas pagtutuunan na nga po ng pansin ang pagpapalaki ng kanilang lineup. Yes mga idol, hindi na nga sila magdedepende sa small ball lineup bagkus sisiguraduhin nga po nilang magagamit nila ng maayos ang kanilang triple tower na sina Anthony Davis, Christian Wood at Jackson Hayes. At upang mangyari ito, gagamit sila parati ng twin tower sa halos lahat ng bubuuhing lineup. Hindi nga po nila hahayaang mag-solo si Anthony Davis upang makapag-save ito ng enerhiya sa kanilang laban at maiwasan ang injury. Sa kabilang banda, kagaya nga po ng naibalita ko sa inyo na nanatiling number 1 favorite na magkakampiyon ng Boston Celtics next season matapos nilang mapalakas ang kanilang lineup sa pagkuha kay Looney Walker IV. Pero hindi naman sa kanila nagkakalayo ang OKC Thunder na siyang number 2 favorite na magkakampiyon since sila nga ang naging top 1 sa West last season sa kabila ng napakatinding competition dito. Kumpara nga po last year, tuluyan na rin naman nga pong naresolba ng front office ang problema ng lineup kagaya na lamang ng pagkakaroon ng napakanipis na front court. At naisaayos nila yan sa pagkuha kay Isaiah Hartenstein na ipangtatapat sa mga bigs na makakalaban sa West. Bukod dyan, na-trade na rin naman nga nila ngayon si Josh Giddey na hindi masyadong nakapag-ambag since hindi nga ito naging fit sa kanyang playing time. Kaya mas pinili nga po nilang ibigay ito sa Bulls para makuha si Alex Caruso na makapagbibigay sa kanila ng veteran presence. Bukod dyan, malaki rin naman ang impact nito sa depensa plus makakatulong rin sa opensa gamit ang kanyang dissenting shooting. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po.